Nakitulog ako sa kaibigan ko dahil nag-aaway kami ng asawa ko pero nang nagising ako may dumi na sa kokomelon ko. Hello Ate Lai. Nandito ako ngayon para ilabas ang bigat na matagal ko nang dinadala. May asawa na ako pero matagal na siyang tambay at walang matatag na trabaho. Araw-araw kaming nag-aaway dahil wala kaming pambili ng bigas, minsan pati ulam problema pa. Paulit-ulit ang pangako niya na maghahanap siya ng trabaho pero nauuwi lang sa inuman at kwentuhan sa kanto. Ate Lai, unti-unti akong napagod at naubos hanggang dumating ang isang gabi na grabe ang naging away namin. Mainit ang ulo niya at sa gitna ng sigawan, nasaktan niya ako. Doon ako natakot. Tumakbo ako palabas ng bahay na may luha at panginginig sa dibdib. Ate Lai, dumiretso ako sa kaibigan ko at nakiusap na doon muna ako matulog. Tinanggap niya ako at sinabing magpahinga muna ako. Nandoon din ang asawa niya at para daw gumaan ang pakiramdam ko ay nag-inuman kaming tatlo. Uminom ako kahit alam kong hindi ko kaya, gusto ko lang makalimot. Hanggang sa sobrang hilo at bigat ng ulo ko ay nakatulog ako nang hindi ko namamalayan ang oras at ang paligid. Pero bigla akong nagising sa gitna ng gabi dahil may kakaibang haplos na gumising sa aking diwa. Ate Lai, biglang narapsahan na ako nung tingnan ko kung sino ang nagpapaligaya sa akin. Isang lalaki at iwan ko kung sino dahil ang dilim ng paligid. Ate Lai, sinubukan kong awatin at tumayo pero wala akong lakas dahil sa kalasingan. Nahilo ang isip ko at naghalo sa isip ko ang tama at mali. Gusto ko siyang itulak palayo pero nagdadalawang isip ako dahil ang rapsa talaga ng ginawa niya. At iyon para akong nakaramdam ng ibang kaginhawaan. Ate Lai, sa hindi inaasahan kinuha ko ang damit ko at agad ko siyang niyakap hanggang umabot kami sa tuktok ng kaginhawaan. Nang matapos ang lahat at naglakas loob akong buksan ang ilaw, doon ako gulat na gulat. Ang nakita ko ay ang asawa ng kaibigan ko at ang kaibigan ko tulog na tulog at wala talaga siyang malay na nakagawa kami ng kasalanan ng asawa niya. Ate Lai, akala ko bumangon ang asawa ng kaibigan ko. Pero natulog ito ulit pagkatapos nagbihis, parang lasing pa rin siya nung may nangyari sa amin. Ate Lai, nanginginig akong nagbihis at dali-dali akong umalis sa bahay dahil baka magising ang kaibigan ko. Buong gabi akong naglakad na may halong hiya, takot at pagsisisi. Lumipas ang isang buwan at doon nagsimula ang bangungot ko. Bigla akong nagsuka at napansin kong hindi na pala ako dinatnan. Ate Lai, doon ako lalong natakot dahil alam ko sa sarili ko na baog ang asawa ko. At dahil sa natakot ako, pinuntahan ko ang asawa ng kaibigan ko at palihim ko siyang kinausap. Sinabi ko sa kanya na buntis ako at siya ang ama. Ate Lai, akala ko aamin siya o magpapaliwanag pero ang sagot niya ay pagtanggi. Sabi niya wala raw siyang ibang babae at mahal na mahal daw niya ang pamilya niya. Sinabihan niya akong huwag siyang guluhin at kalimutan na ang lahat. Sinampal ko siya Ate Lai dahil sa hindi niya inako ang pagbubuntis ko. Ngayon hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatakot ako sa araw na mapansin ng asawa ko ang paglaki ng tiyan ko. Sigurado akong magtataka siya at baka doon na tuluyang gumuho ang buhay ko. Mali ang ginawa ko at alam kong may kapalit ang bawat desisyon. Sana may makinig at magpayo sa akin kung paano ko haharapin ang katotohanan, kung paano ko aayusin ang gulong pinasok ko. Ate Lai, hihingi sana ako ng payo.